Wait lang. I-call to order lang natin. The committee hearing of the Committee on Social Services and Health is hereby called to order. Let us all rise and fill the presence through an invocation to be led by Ms. Joy. Heavenly Father, we thank you for this day and for bringing us together for this committee hearing. Grant us wisdom, clarity, and unity as we discuss matters that affects our community. May our decisions be guided by truth, fairness, and compassion. Bless our leaders and all present today. Amen. Thank you so much. Pwede na po tayo maupo. May I ask our temporary committee secretary to please do the roll call and acknowledge the invited resource persons and guests for today. Present with us today this committee hearing on Committee on Social Services, the committee chair, SB Salvador Apostol, and committee members, Honorable Hilaria Putaran, and ex-officio members, Sir Vice Mayor Harold Respicio. Also invited today, Ms. Cheryl Apostol Respicio, our MSWDO, Ms. Pilar Sarmiento, the PWD Federation President, and we also invited PWD President from different barangays. Thank you so much, Ms. Committee Secretary. So to begin with, as requested by the Office of the MSWD, Reyna Mercedes del Sangguniang Bayan deliberated on an ordinance adopting the provisions of Republic Act 11228, and this is regarding the mandatory coverage of all persons with disability under the National Health Insurance Program. So we are here to listen, to understand, and to address the pressing issues and concerns surrounding the implementation of privileges and benefits granted to PWDs as mandated by Republic Act 7277 or the Magna Carta for the persons with disabilities as amended. Because despite the clear provisions po ng RA 7277, marami pa rin pong tanong ang ating community mula po sa persons with disabilities. Una-una po sa pag-grant sa kanila, from issuance of PWD ID cards to accessibilities, marami pa rin pong tanong. Good thing is that our national government continues to address this issue. Meanwhile, dito po sa ating bayan ng Reyna Mercedes, Isabela, there are still some issues na ayaw naman po namin i-treat as minor issues and concerns. There are questions being asked over and over again. And sometimes, these are beyond our capacity to answer as legislators. Hence, the need for the opinion and insights of the proper agencies like the Municipal Social Welfare and Development Office. Questions like, bakit ako natanggal sa listahan? Bakit wala ako natanggap na ayuda? Bakit hindi ako na-inform na merong mga ayudang dumarating at marami pa pong iba? Kaya naman this hearing will serve as a platform for a dialogue sa atin para ma-enlighten tayong lahat with all the guidelines set by concerned agencies na nagbibigay ng mga ayuda. And I hope that all of us here present this morning will have an open mind and heart, since this is all for the betterment of the lives of our brothers and sisters with disability. Maraming salamat po and good morning. And to start with, may we now invite our first resource person, Ms. Cheryl A. Respicio, the Municipal Social Welfare and Development Officer of the Municipality of Reyna Mercedes, Isabela. Okay. May we request our resource person to please occupy the seat provided po para sa mga resource persons. Thank you. Ma'am Cheryl, you may now address the committee.
Good morning po sa lahat ng nandito, to our Vice Mayor, Attorney Harold Respicio, our former Committee Chair on Social Services, SB Tony Apostol, and our Committee Chair on Women and Family, SB Hilaria Futaran, to all barangay presidents and our Federation President, Ms. Pilar, good morning po. Okay. By the way, congratulations muna sa successful event ninyo last time sa celebration ng Person with Disability Rights Week. Congratulations sa napakagandang event po. Thank you po. Thank you very much. And we also have learned na newly organized din ang Federation of Person with Disabilities Reyna Mercedes Chapter. So we have Ms. Pilar as President, bagong President. Congratulations, Ms. Pilar. Ms. Respicio, we'd like to go directly po sa pagtatanong na. Just like what we have mentioned kanina sa aking opening, there are a lot of questions na nag-arise mula po nung pre-post natin yung localization ng Republic Act 11228. So, if the committee would allow it, na pwede ko na umpisahan, and then follow-up questions may be asked by the members of the committee. First question, Ms. Cheryl. Possible nga ba na magkaroon ng delisting ng person with disability from your office po? So thank you very much, sir, for raising that question. Actually, our protocol for the registration of PWD, we have the version 4 po ng DOH, yung sa registry, Philippine Registry for PWDs. So we register them po, and their ID will be provided with 5 years validity. Ang possible lang po na madilis ang isang registered PWD ay pagka nakita na po na siya ay non-PWD na po. So, yun lang po yung paraan na madilis po siya. Pagka nakita na po na non-PWD na po siya. One example po ay kung dati po may visual impairment siya, nag-undergo po siya ng eye surgery, at pwede na po siya yung normal para sa isang vision po ng isang individual ay nagamot na po, pwede po na madilis na po siya sa registry po. Okay. So para nga sinasabi, okay, yung mga possible lang na madilis ay yung nagkaroon ng disability secondary to an illness and Yes. as certified Yes, by sir. a physician. Okay. Pero once na yung disability mo ay totally blind ka, for example, or Permanent physical in nature. talaga, not possible at all. Yes. Okay. So, nasagot po yung first question natin na possible nga, but that depends. Nabanggit mo kanina yung validity ng ID na naibibigay sa isang PWD is 5 years. Ibig sabihin po niyan, after 5 years, automatically, kailangan magpunta ni person with disability sa opisina again to renew the ID. Yes, Mr. Chair. To renew the ID. Okay. Was there ever an instance na nagka-problema po ang opisina ng MSWD sa pag-i-issue ng ID sa isang concerned PWD? So far po ay wala po. Ang ating setup po ay kailangan po natin siyang i-register sa Philippine Registry for PWDs. Pagka lumabas na po yung, meron pa kasing nilalagay po na ID number doon, at antayin po kung na-accept po siya ng portal. Kasi yun din po ang ilalagay natin sa PWD ID po nila, yung number, yung control number po na nandun. So siguro hindi naman siya nagtatagal ng 3 days. Pagka okay po ng ating internet connection, eh mabilis lang naman po. Okay. There is this question na na-forward sa akin sa messenger. Question that was actually asked during the Facebook Live of Vice Mayor Attorney Harold. If you would allow me to ask the question. Meron kasi nagtanong doon, paano kung nagkukunwari lang na PWD, yung pumunta sa opisina nyo just to request for an ID na magamit niya siguro for whatever na pwede niya paggamitan. Pag sinabi ko nagkukunwari na wala naman siyang disability at all, pero gusto niya maka-avail. Parang ganon.
Nagyayari ba yan sa opisina ninyo and how do you deal with it, Ms. Orspicio? Before po na ma-register ang ating mga persons with disabilities, una, meron po tayong tinatawag na apparent. Nakikita po natin, for example, yung ating mga blind person po, meron pong non-apparent. At pagka non-apparent po siya, nire-require po natin ang medical certificate because the doctor will identify kung what type of disability ang naging kahinatnan ng kanyang, for example, chronic illness. So, ganun po. So, wala pa naman pong nagkukunwaring PWD kasi siguro alam na rin po natin na ito po ay isang batas at pagka inabuso po natin ay meron pong kaukulang penalty pagka inabuso po ng isang individual. Okay. How about the other members of the committee? Just in case po may mga tanong, you may go ahead po, Vice and Honorable Cutaran. You're on air. Ma'am Cheryl, paano ba ang proseso ng paghingi ng FA sa MSWD office? Kasi minsan may nagreklamo, konti lang daw po ang nakukuha sa office nyo. Thank you for that question po and gusto ko pong liwanagin sa lahat. Marami pong assistance ang binibigay po natin sa lahat po ng in-crisis situation at meron po tayong procedures or proseso para ma-assess po natin sila at para maibigay po ang tamang assistance na dapat maibigay po sa isang kliyente or ang ating mga PWD. Kaya po natin sila sinusuri para makita pa po natin kung kanino pa po sila pwedeng irekomenda upang ang kanilang pangangailangan ay matugunan po. So yun po, may proseso po tayo. So depende po sa assessment ng social worker kung ano po yung assistance na pwedeng maibigay po sa kanila. Yeah, follow-up lang din. Follow-up question. So, may nagrereklamo na maliit or kulang yung maibigay na financial assistance sa humihingi ng tulong. For example lang, may humingi ng tulong at na-hospitalize, confined siya, about to be discharged, at nagbibill siya ng around 20,000, sabihin natin, at lumapit sa MSWD office. Usually, how much do the office give to this person in crisis situation? For example, 20,000 po. Yes. So we can give as much as 5,000 to 10,000, depende po sa case ng family. Kasi po kung talagang hirap na hirap po sa buhay yan, gagawan po natin ng paraan kung paano po siya makaalis sa krisis na kanyang pinagdadaanan. So sa atin po, ang ating pondo, meron po tayong allocated para sa ating mga PWD, yung 0.5% po din sa 1% ng SCN PWD na pwede po nating magamit na ibigay at na assistance. However, di po kami tumitigil yung sa office lang po. If we need na kailangan pa talagang mabigyan, i-recommend po sila sa DSWD Field Office through SWAD at yung ating Provincial Government of Isabela. Meron din pong PCSO pa and yung mga sa PGI may mga other services pa po muna ibibigay po. So ganun po yun. Tinatry po namin ng best namin na lahat po na napupunta sa aming opisina ay hindi po siya lalabas na naka-activate balikat. Ngunit yung kanyang pinagdadaanan ay maiibsan natin konti dun sa mga assistance na pre-provide po natin. So, ibig sabihin lang po, Ma'am Cheryl, na once you come to the office and seek for financial assistance, there is no guarantee na kung 20,000 yung iyong bill sa hospital, ay may ibibigay right away ng LGU, yung 20,000 na yan as needed. Yes po. Okay. Alright, hello, Ma'am Cheryl. Hello, sir. Nice to meet you at last. You're so Finally, we beautiful. met, sir. Opo. Yeah, buddy. I'm Alright. glad. Okay. I'm so glad, ma'am, with the programs you're making. Super active po ninyo and super active ni Councilor Apostol dito sa Council. Ang dami niyang na-promote na programs para sa social services natin and I'm so glad na you're working together. And alam niyo naman po, kayo yung marami kayong suki, kumbaga, na pinagsisilbihan sa ating mga kababayan and I'm so glad with what I'm hearing and the services you provide to them. Yay! Alright, ma'am, just to be clear, ma'am, ang dali lang po pala ng process ng pag-register ng PWD, ma'am, no? So, kung sa tingin mo ay meron kang disability, punta ka lang sa office ni Ma'am Cheryl at sabihin mo lang na kapag apparent, i-register ka or kapag hindi,
medical certificate, right? Yes. And then may online registry, national, Yes. and then within a couple of days, 2 days, 3 days, meron ka ng ID. Yay! And nasa listahan ka na, ma'am, right? And then 5 years yung expiration. And then after mag-expire, magpaparenew po ba? Yes, sir. Alright, nice one. So mga kababayan natin dito sa Reyna Mercedes, ha? Huwag po ninyong sabihin na wala kayo sa listahan. Kailangan nyo pa rin pong magtrabaho. Kailangan nyo pumunta sa office at magpa-register po kayo. Okay po? Para po nasa listahan kayo ng PWD. At kapag na-expire po yung PWD ID ninyo, ay magpa-renew po kayo. Alright? At once nandun po kayo sa listahan, may PWID po kayo, susunod na po lahat ng benepisyo na makukuha natin kapag PWD po kayo. Yehey! Patungkol po dito sa PhilHealth, in particular itong proposition natin, PhilHealth, meron daw PhilHealth sa lahat ng PWD. Pwede po bang i-discuss ninyo yung mechanics ng batas na ito, ma'am? Para lang maliwanagan yung mga PWD natin kasi po, ang pagkakaalam ng iba, magkaka-PhilHealth ka lang kapag nagtatrabaho ka, kasi meron kang employer, nagre-remit ng PhilHealth. Paano naman kapag hindi ka nagtatrabaho, kapag nagkasakit ka, paano ka mag-a-avail ng PhilHealth? So, sino yung magbabayad ng kanyang PhilHealth premiums? Automatic ba na may PhilHealth ka na kapag na-hospital ka? Baka gusto nyo pong ipaliwanag para mas mapadali po yung pagkakaintindi ng ating mga kababayan. Actually po, dun sa batas po natin, na-mention po doon yung Philippine Registry of PWDs na kung saan yun din po ang hawak ng ating National Health Insurance Program po. So una, dapat po ma-register po tayo para mapasama po tayo sa mandatory coverage. The moment kasi na nakaligtaan yung magpa-register na PWD, ay yun na po yung na-exclude po kayo dun sa assistance na dapat na makuha ninyo. So again, sa taga-Reyna Mercedes po natin, kailangan pong magpa-register po tayo dahil yun din po yung database na ginagamit po ng PhilHealth natin na galing po ng DOH. Para po sa mga nakapag-register na, isa po sa atin dito ngayon, sa president po natin, sir, ay may update po siya na nakapagpa-register na rin po siya or na-update na po siya sa PhilHealth. Nag-apply daw po siya kahapon. Alright po. Just to be clear, ma'am, kailangan ba nilang magpa-register pa ng PhilHealth separately or automatic na sila sa PhilHealth? Automatic na po silang covered. Kasi sa database po makikita po yon. Then ang ating RHU po sa ngayon ay, alam po natin marami pong ginagawang RHU po natin ngayon, sir. So per barangay po, kasalukuyan po nilang inaayos po yung mga papel nila. So kapag registered ka na po as PWD, hindi mo na kailangan magpa-register pa ng PhilHealth? May updating lang po, sir. Pero Alright. makikita na rin po yan sa portal po kasi ng DOH. Sinare din po kasi ng DOH yung data po sa NHIP po natin. Okay. At meron lang po silang, may experience bang ating president? Pwede ba, okay po, Sa susunod po, na-share yung okay. kanyang personal experience regarding po dito sa PhilHealth po natin, sa mandatory coverage po ng PhilHealth. Alright. Kapag meron, halimbawa, nagkasakit yung PWD, may PWD card na siya, Yes. pumunta po sa isang hospital, wala siyang PhilHealth na registered. So, automatic po ba na cover siya ng PhilHealth? Sa portal po, sir, sa hospital, machi-check na po nila yun kung registered po yung ating PWD. At doon pa lang po, maaayos na po yung PhilHealth niya, sir. So, kapag hindi siya registered as PhilHealth, pero Pinapapunta meron siyang PWD, ipakita niya lang yung PWD, minus ka agad sa bill niya Yes yung po. PhilHealth. Yes. Yehey! So, napakadali pala ng batas. Basta po, mga PWD na mga kababayan natin dito sa Reyna Mercedes, magpa-register lang kayo, kuha kayo ng PWID. Kapag na-hospital kayo, kahit saan, sa bill ninyo, ibabawas yung PhilHealth kagad. Yes. Kasi automatic yan sa batas na covered kayo ng PhilHealth. Alright, very good. Very nice. Wow, napakaganda ng batas. Napaka-efficient. Wala na kagad masyadong trabaho para sa ating PWD. Alright. Liwanagin din po natin yung mga tanong about sa listahan, madam. Alam naman po natin, basta PWD, nasa listahan ka na po ng PWD. At yung listahan po ng PWD ay nagagamit din sa iba't ibang purposes. Ano po? Kasi nagdi-distribute din ng ayuda or ibang benefits or distribution ng goods yung ating munisipyo, other national agencies, government agencies, at ginagamit natin yung listahan ng PWD. Kayo po ba yung primary na nagpro-provide ng master list ng PWD sa ating probinsya or kaya nilang ay sa ating munisipyo or kaya mong i-produce ito from the national list? Or kailangan nilang makipag-coordinate sa iyo para makuha yung lahat ng list ng PWD sa ating bayan? Kailangan po nilang makipag-coordinate po sa atin. Kasi covered po tayo nung Data Privacy Act po natin.
kailangan pag ni-request po nila, alam po natin kung anong magiging purpose po nila doon. At kung maganda naman ang purpose and beneficial at hindi siya magamit sa iba, we provide po yung ano natin, yung mga list po sa mga nagre-request. Meron po tayong agreement tungkol po dyan, sir. Alright. Yung pag-provide po ninyo ng list on a case-to-case basis kapag nag-request sila? Yes po, sir. And usually, sino yung mga nagre-request ng list, ma'am? One good example po ay ang provincial government of Isabela. I think last year, they requested list of PWDs not capable to work. So we provided 202 na PWDs po sa province of Isabela. And Alright. later on, nagamit po yun as their basis in providing the rice subsidy po sa mga PWDs po natin not capable to work. Oy, nabanggit niyo po yung not capable to work. May qualification. Sinong magde-determine kung not capable to work sila? Pwede na po nating ma-assess po yun kung not capable to work. Because of their condition po ay makikita na kung capable ba sila or not capable. So, pwede po kami po, maaari na po namin itong ma-assess, sir. Yung not capable or capable to work, nakatag ba yun sa National Registry din? Meron bang ganong field? Or, Wala. More on, nasa health po yung sa profiler po natin sa kwan. Pero Dito yung na, kayo na po sa munisipyo, sa opisina nyo na po. Kayo na po ang magbibigay ng listahan. Yes po. Opo. Kapag alam naman po natin na-update yung ating PWD list, yung ano po yung suggestion ninyo sa mga outside agencies na gumagamit ng listahan ng PWDs natin, gaano dapat sila kadalas sumingin ng listahan mula sa inyo para updated? Kasi yung reklamo ng iba hindi na updated, kaya wala sa listahan yung iba o nadadagdag yung iba. I think if yung iba po kasing practice nila ay kung kailangan dahil sa program po nila, yun po yung time na nagre-request po sila. So siguro kung mas maganda po na i-request po nila yung... Pero kami po sa MSWD office, nire-require po kami ng Provincial Social Welfare and Development Office na nagsasabit po ng semestral, yung updated list of PWDs po natin. Alright, I-request po nila. Okay, kung semestral yung submission ninyo, twice a year, hindi po ba? Yes po. Pero advisable pa rin po ba? Halimbawa, magdi-distribute ng rice next week? Okay bang makahingi ng updated list ng PWD mula sa inyo this week? If they will request po, sir, para ma-update po yung dapat bang mabigyan, why not, sir? Pero based sa ating experience, yung unang listahan pa lang po natin na vinalidate po ng PGI, yun pa rin naman po yung kanilang binibigyan. And we submitted proposed replacement para sa mga natanggal na, pero naantay na lang din po yung approval para ma-accommodate po yung mga proposed replacement po natin. Alright. Gaano po kayo katagal mag-prepare ng listahan kung sakasakali nahingan kayo ng listahan? Mahirap ba yung trabaho na yun? Simple transaction lang naman yun, sir, kasi meron na po tayo, so we can provide po agad. Alright, agad-agad. Meron din po kasing issue ngayon, narinig naman po natin yung sa rice distribution recently, marami po atang sektor yon. Pero since nasa PWD muna tayo, PWD muna ang pag-uusapan natin, hindi ko po alam kung may issue na may natanggal doon, or may dinagdag na hindi dapat, or baka merong namatay, or may mga dumodoble. Ano po ang masasabi niyong statement tungkol sa accuracy ng list na yon? Kasi daw merong sobra, may kulang, may mga hindi dapat na nandun. Ano po yung mga measures na ginagawa natin para ma-make sure natin na accurate yung listahan? First po, we tried our best to provide yung aming proposed beneficiaries. Yun nga po yung ni-request nilang not capable. At ang PGI po ay nag-conduct po siya ng validation, and we respect result of their validation. And they included, during their validation, may mga nakita silang dapat daw ilagay, which were included in the list. So out of the 203, I think 102 ang nakuha po, validated by the PGIs na qualified dun po sa aming proposal. And they included 83, I think 83, to make 185 po ang ating current recipients. So hindi ko po alam kung yung sinasabi po nilang not qualified ay kung nanggaling po doon sa pinopost namin or yung result po ng kanilang validation, sir. Alright, so yung validation na yun is a process separate from your office. Yes po, sir. Nasa outside office na yun kung gusto niyang i-validate. Wala lang, gusto nang mag-double check, hindi po ba? Para, okay, ito yung preliminary list pero gusto kong i-validate, pretty much siya yung nagde-decide kung sino yung i-include niya o hindi. So kung sino yung nasa final list na yun, in that case, si PGI, Yes po, yung sir. may kasalanan kung may sobra o wala. Tama? Tama? Yes, sir. Alright.
meron bang chance sana kahit paano, kahit kasi na-finalize na nila yung list, na-validate na nila yung list, meron bang chance kasi maraming chismosa sa ating bayan, kapag nakita nila yung list, magre-reklamo sila. Bakit nandito tong tao na to? Bakit wala itong tao na to dito? Bakit wala ako dito? Meron bang pagkakataon na pag mag-o-originate pa lang sa office ninyo ay may pagkakataon na silang erase yung concern na yun para lang mabigyan sila ng pagkakataon na magsalita para maiwasan natin yung chismis in the future? Actually, we have this grievance machinery po or redress system in our office. All queries, complaints o ano pa, inquiry, ay maaari po nilang tanungin nyo po sa concerned office so that we can give you guidance and correct information agad-agad po para maiwasan na po natin ang misleading and miscommunication. So sa mga nagre-reklamo po, kung maaari po ay sa opisina po kayo magpunta upang magtanong para masagot na po natin agad. At kung sakasakali po, okay naman pala at nakaligtaan po natin. So we have this, what we call waitlisted, na para pag ni-require po ulit po kami na mag-submit ng mga additional beneficiaries, may ready list lang po tayong ibibigay. Ulitin ko po, please, magpunta po kayo sa office para mabigyan po namin kayo ng guidance. Doon po, sir. To avoid misleading or miscommunication po. Alright, ganito na lang po siguro ang advice ko sa ating mga kababayan. Yung mga nandun sa listahan na hindi naman kayo, huwag nyo nang pakialaman yun. Problema na yun siguro nang nagbabalidate. Di po ba? Kasi alam naman nila kung patay na yung tao o doble yung tao. Ang pakialaman nyo na lang yung sarili na lang po ninyo. Kapag wala kayo sa listahan, kapag distribution na. Ngayon, kapag wala kayo sa listahan at PWD naman kayo, pumunta kayo kay Madam Cheryl at isubmit ninyo yung pangalan ninyo, hingi kayo ng ID para nandun kayo sa listahan. At sabihin ninyo, kung pwede, Madam, ihabol nyo yung pangalan ko. Pwede siguro yun. Nasa waitlist, sabi ninyo, hindi ko po alam. If we found po na qualified po siya, Opo. yes po. O sige, i-include natin sa PWD. Yes. Yung outside agency naman, halimbawa, PGI or ibang agency na gumagamit ng listahan ninyo, ang advice ko po sa kanila, kunin nyo po parati yung updated na list mula kay Madam. Para updated parati. At saka yung mga nasa waitlist mo, may include mo na, Madam, hindi po ba? Ganun po ang gawin natin. Ang pakialaman lang po natin yung sarili natin. Huwag na yung iba. Okay? Kasi kung minsan meron tayong crab mentality sa ating bayan, kapag nakikita natin na mas madaming bigas yung nakuha ng isa, sasabihin natin na bawasan, sumobra. Okay? Trabaho na po yan ng agency na nagpapatupad. And dapat rin naman kapag sobra at hindi naman talaga makareceive ng dalawa, isa lang naman talaga dapat. Depende daw sa guidelines nila eh. Liwanagin ko lang po. Kasi yung trace ko ata nung live last time, ang isang pagkaka-explain is nandito ka sa sector na to, nasa listahan ka ng PWD, nasa listahan ka ng, for example, farmers. Kung yun yung sinabit na listahan eh, binalidate ng PGI eh. So binigyan ka, kung minsan nadadalawang beses. Pero ang sabi naman sa akin ng PGI after ng live, is meron silang internal policy sa kanila na bawal ka na nasa dalawang listahan. Kapag dalawang listahan, alam nilang nakareceive ka na sa kabila, sa susunod na distribution for that particular month, hindi ka na bibigyan. Internal rules nila yon. So at any rate, ang iniisip ko lang po, as far as Ma'am Cheryl is concerned, ginagawa po niya yung trabaho niya na i-maintain yung list. Hindi po ba? Kaya mga kababayan, kapag sa tingin ninyo nasa list kayo, magpalista po kayo. PGI or implementing agency na gumagamit ng list, gumamit kayo ng updated list every time. At kapag wala po kayo sa listahan, magpalista po kayo. And updated list every time. Pero kung ayaw ninyong magdoble bigay yung implementing agency, halimbawa PGI, ayaw nilang magdoble bigay, nasa sa kanila na po yun. Okay po? Pabayaan po natin yung implementing agency na gumawa ng kanilang trabaho. As far as Ma'am Cheryl is concerned, or our munisipyo is concerned, we are doing our best na ma-maintain yung accurate list and up-to-date list. Basta lumapit lang po tayo sa kanya. Tama po, Ma'am Cheryl? Yes, sir. Alright, everybody! Okay, so na tayo dyan. And I think yan yung mangyayari sa next distribution ng rice. And nakausap ko na rin ngayong umaga, may nakausap ako about that. And makipag-work kami sa iyo, ma'am, about sa listahan, mga updated list. And tignan po natin. And siguro kapag binigay nyo na sa kanila yung list, i-validate na nila. I think yun yung chance para malinis natin yung list. Kasi yung implementing agency ang bahala kung gusto niyang magbawas or magdagdag. So ang may kasalanan po yung implementing agency. Gawin natin fair po yun. Try ko pong i-public yun or something, yung mga may concern o kung papayagan nila ako, kung paano nila gustong i-tackle yung issue na yun,
Pero para po maiwasan na natin yung reklamo amongst ourselves pag distribution na at hindi magkagulo para hindi po mapurnada yung distribution ng ating bigas, ayusin natin yung validation. Tingnan po natin yan kung magkakaroon tayo ng opportunity na gawin yung bagay na yun. Ma'am, baka gusto mo kaming liwanagan about sa process ng validation, ma'am. Public ba to o hindi? Arbitrary ba to? Titingnan lang nila yung listahan? O nakipag-coordinate talaga sila sa ground? Nakipag-coordinate ba sila sa kapitan? Actually po, nung nag-validate po sila, tinanong ko po yung kanilang procedures or yung other, kung ano po yung paano pong program. Basta isa lang po yung criteria not capable. Kaya nung pumasok na po yung mga na-include, ay sana mag-provide po sila nung sinasabi niyo pong internal rules nila. Para sa amin din naman po, magagabayan po kami para yung maibigay po namin na listahan ay yung sakto dun sa gusto po nilang makita. Alright, excellent madam. Nice one. Meron po silang internal rules, tama. So, para po mas madali, kapag sabihin nila na ito ang kailangan namin na listahan, ito yung internal rules namin, i-filter mo na yung listahan para hindi na kami mahirapan mag-validate. We need your help, Ma'am Cheryl. So, maibibigay nyo sila yung more or less accurate na para on their end, hindi na nila masyadong gagalawin. Ang mahalaga po, wag nating galawin during distribution. Yun ang masakit. Kasi magtatampo po yung tao, namasahe na po yung tao, nagbayad na ng tricycle, umaasa na siya, akala niya nasa listahan na siya. Pag tatanggalin mo siya on the spot, yun po ang masakit. Doon po tayo pagbibintangan na inaabuso natin yung kapangyarihan natin. Hindi po ba, ma'am? Kaya maganda po na transparent or kahit papaano merong nakikita merong malinaw na paraan para makita mo na yung pangalan mo ay nasa listahan beforehand pa, bago pa ma-implement yung distribution. Okay po? So maraming salamat po, Ma'am Cheryl, sa pagpapaliwanag sa amin ng process na yan. I think as far as you're concerned, you're doing a very good job for maintaining an accurate list. And sa mga next steps ay depende na lamang kung maayos ang ating coordination. And I would expect also, ma'am, yung ating munisipyo na kapag merong external agency na gumagamit ang ating listahan, we would also do our best para ma-assist din sila para maayos yung kanilang validation. Para at the end of the day, accurate yung lalabas doon, yung dapat makatanggap at yung dapat wala sa listahan ay yung dapat yung magre-reflect natin sa ating mga listahan. Para po, pagdating na ng distribution, smooth sailing na po, wala na pong magre-reklamo, wala na magpapadala ng pulis, wala nang pipigil pa, at wala nang issue sa ating bayan. Orderly po lahat. Kasi po, yung mga issue na yan, chismis-chismis, puro chismis mo talaga nakakairita po. At kung sino-sino ang sinisisi, hindi malinaw kung sino ang may kasalanan, hindi po maganda yon. Ang nagdurusa po ay taong bayan, nade-delay yung kanilang rice. Diba? Ang sarap mag-extra rice sa gabi. Wala kang bigas. Diba? Ang tao po ang nagduruso. Pero ma'am, you're doing an excellent job. Congratulations. And yun naman po ang role nating lahat dito, mga PWD, para masaya tayong lahat sa ating bayan, maayos po yung administration ng ating pagbibigay ng ating mga benefits. Excellent job, ma'am. Thank you so much. Sir, may I just take this opportunity to thank our provincial government of Isabela. We are grateful of the services you provided po, not just sa ating mga PWD, pero sa lahat po na nilalapit po namin sa inyong true PSWD office. So maraming salamat po, PGI. Very well said, Ms. Cheryl. And if I may just add, ang ganda kasi ng patutunguhan dito ng implementation ng program pagka may proper coordination talaga. If the PGI could provide yung internal policy sana nila dito, tama yung sabi ni Vice Mayor kanina, mafi-filter mo na yung list mo. Kasi from your end, you provide the list, filtered na siya as per yung guidelines din ng PGI, and then you give the list to the PGI, and then they will still have to validate it. And once validated, possible pa rin na magkaroon pa rin ng konting aberya. And siguro mas maganda kung yung validated list nila will be returned back to the office of the MSWD proper to the implementation para maayos ulit. Maayos ulit and then implement distribution na tayo nang walang problema. But anyways, thank you so much, Ms. Cheryl, and for your appreciation din sa PGI's assistance to the LGU. Thank you so much, Vice, for the questions. We would like to recognize also the committee member, Honorable Arnold Barangan, for his questions. Thank you, Mr. Chair. Good morning po sa ating lahat. To our Vice Mayor at our Chairman sa committee hearing na to, SB Tony, SB Kutaran, and sa lahat po ng mga dumalo. Anyway, Ma'am She, parang hindi sa PWD naman.
alam ko na ang bayan natin ay namimigay na ng mga PhilHealth to, di ba ma'am? What? SB to? Yeah. PhilHealth for sa ating mga PWDs. Ang question ko lang po, kasi nabibigyan din yung mga ating mga kababayan ng mga indigent, which is matagal na po, Ma'am She. At this moment po ba, updated po yon na lahat ng ating mga indigent kababayan dito sa Reyna ay meron na sila? Pag-updated na rin po ba? Mino-workout po natin yan, sir. Kasalukuyan po, sir. Okay. Kasi one time po kasi may lumapit sa akin, indigent, so wala yata siyang so hindi niya alam na pwede pala siyang mag-apply. So, mga kababayan natin na nasa laylayan, nasa mababa, na they need din help sa sektor po ng health. Yun lamang po, Ma'am She. Yes po. Thank you. There was one time din na may na-encounter tayo isang client na hospitalized ang isang family member. And it turns out, wala siyang PhilHealth. Ang maganda dyan is that they come to the office of MSWD at ini-sponsoran natin yung kanilang PhilHealth. Actually, ang setup po natin, pagka nasa government hospital po sila at nakita po na walang PhilHealth po yung na-admit, meron po tayong mga medical social worker po doon na ina-assist na po nila yung mga kliyente o mga kung sino man po yung mga wala pong PhilHealth. At pagka nakita po nila na walang kakayahang magbayad po dun sa contribution, ay ini-enroll po natin sa PhilHealth po. So, meron po silang PhilHealth. Ang coverage po niya is the whole year po. Pero ina-update po natin yan kasi alam naman po natin, hindi palagi ay nasa laylayan po tayo. May pagkakataon po na nagsumikap at gumanda din ang buhay. Ang understanding ko dyan, Ms. Cheryl, is that, okay, na-sponsoran na natin yung kanilang PhilHealth contribution for the entire year. May enjoy nila yun for the entire year. And then after that, parang responsibilidad na nila na ituloy ang pagbabayad ng contribution on their own. But if we check po na not capable to pay po, financially incapable, we still sponsor po, nire-recommend po natin para ma-accommodate po sila dun sa National Health Insurance. So, yun po yung keyword natin. Merong financially capable na na-assess, hindi po siya pwedeng maisama po dun sa sponsored. Pero pagka financially incapable po na magbayad, automatic po yan, nako-cover po siya sa PhilHealth po natin. Kasi naiisip ko lang, Ma'am Cheryl, yung client po natin na pupunta sa office na walang PhilHealth contribution, ay kapag na-assist na natin sila na mabigyan ng PhilHealth, malaki na diskwento nila sa hospital, that's more than enough financial assistance na naibigay na natin sa kanila, hindi ba? Parang ganun. And then other than that, we still support, nabibigay pa rin tayo because they are still considered individuals in crisis situation. So may dagdag pa silang assistance. Okay. What's your question addressed po, sir? Sir Barangan? Health nila, baga updated po ba? Para, that is only my question. Para at least naman, baka mamaya, may mga kababayan tayo na, alam mo, nangangailangan ng health care o tulong sa health, hindi sila nabibigyan kasi hindi nga nila alam na pwede pala silang mag-apply or mag-avail dyan sa PhilHealth na yan. That's only my question, Mr. Chair. Yes, and Thank you. And from your end naman, parang ginagawa nyo na ng paraan. Anyways, ito po yung mandato ng Universal Healthcare Law naman na lahat covered na ng PhilHealth, provided na profiled sila. And yan po ang ginagawa ng ating Municipal Health Office din. Sinusuyod ang bawat barangay po para masuyod yung mga taong kailangang i-profile sa PhilHealth. Additional question coming from SB Kutaran, please. Ma'am Cheryl, nakaka-avail na po ba ng no balance billing ang mga PWD ngayon sa PhilHealth? Pagka nasa public hospital po, automatic po kasi yun. Pero pag nasa private po sila, ay kung ano po yung trato sa formal sector, ay ganun pa rin po. Yan po ba ay dahil sa narinig nyo dun sa SONA, ma'am? Kaya po natanong ninyo yan?
Yes. Opo. And dahil ka-announce po yan, so let's wait po sa further information para sa implementation po, full implementation. Thank you. Alright. Just to be clear, madam, basta PWD ka, mayaman ka man o mahirap, automated covered ka na ng PhilHealth. Yes po. Pag pumunta ka sa government hospital, may PhilHealth number ka man o wala, ililibre ka doon malamang. Libre yun ni government. Pero kapag public, pag private, gagawan ka nila ng paraan na mababawasan ka ng May PhilHealth. discount po sila doon. May discount na Yes. PhilHealth na. So, hindi na po kailangan yung parang kayo pa ang nagbabayad. Di ba? National po ang nag-subsidize po dun, sir. Hindi na kailangan yun. Since meron na tayong ganito na program, tama po ba? National na po kasi ang nag-subsidize po dun sa premium po nila, sir. So national na ang Opo. magsasubsidize. Yes po. Alright. Hindi po LGU ang nag-provide po dun, sir. National po. Okay, so every time na nagkakasakit sila, gawin lang nila yung bagay na yun, basta sabihin lang nila ng PWD nila, it's as though bayad yung PhilHealth nila ng national. And Yes, we call po. that yun na yung subsidy ng national para sa kanila. Okay. Additional question pa, ma'am, if you allow me, Chair. Yes po. Additional questions pa po. Tungkol sa mga ayuda pala na pwedeng baka gusto nyo kaming liwanagan, nabanggit nyo kanina na kapag may lumalapit sa inyo, may mga PWD, siguro mga PWD na rin na people in crisis na rin, niliwanag nyo po kanina na pwedeng lumapit sa inyo para humingi ng financial assistance or medical financial assistance and rine-refer nyo sila sa other agencies, hindi po ba? Sa ating PGI, nabanggit nyo po specifically sa PCSO. I-explain nyo nga po ulit yung mga specific na mechanics at saka yung mga pwedeng gawin, bigyan natin ng guidelines yung mga kababayan natin para next time na mangailangan po sila, alam po nila yung i-expect nila at ano yung available na maibibigay natin sa kanilang assistance at referrals. Okay. Pagka sa hospital bill po natin, ang required documents po na kailangan nating ipasa at hahanapin din po nung agency na magpro-provide ng assistance, meron po tayong certificate of low income, kukunin po natin yan sa ating punong barangay. Pangalawa po yung inyong valid ID, yung inyong final bill, at yung medical abstract po. So yun lang naman po yung mga requirements na dapat nyong i-present. Punta po kayo sa ating opisina upang kayo po ay ma-interview. I-provide po natin yung papeles. Diretso na po kayo pwede sa DSWD through SWAD, sa PTI po at sa PCSO. Meron na rin po kasi tayong mga medical social workers sa mga hospital po. So, doon pa lang, sir, ina-assist na po sila. Alright, so hindi na nila kailangan dumaan sa inyo? Dadaan pa rin po, sir. Pero pagdating sa mga requirements, ina-assist po sila ng mga medical social worker. Kailangan po kasi nila yung comprehensive social case study report na pini-prepare po ng isang registered social worker. Alright, mga kababayan natin, narinig ninyo yung requirements, ha? Huwag kayong pumunta sa office namin at dala rin nyo lang reseta. At lumang reseta. At wala pang pirma yung doktor. Okay? Opo, meron pong malinaw na programa ang ating munisipyo, ang ating mga national agencies, provincial agencies, para magbigay po ng assistance sa inyo. At meron din pong requirements. Huwag po nating shortcutin ha at magtampo sa ating mga public officials kapag hindi po kayo nabibigyan. Dumaan po tayo sa tamang proseso. Kaya huwag po nating bigyan ng masakit na ulo si Mayor, ating mga konsehal at ating mga opisyal sa gobyerno na parati natin silang kinukulit. Sundin po natin yung proseso, madam. Tama po? Yes. Okay po. So, may bill ka pa lang, pwede ka nang i-assist sa hospital, or kung hindi naman, magpatulong ka dito sa ating munisipyo, social services, kay madam. Tapos, pwede po ninyo silang i-refer sa PGI. Yes po, DSWD. DSWD ng provincial government. Isang office lang po yun? DSWD Field Office po, pero may satellite offices po sila sa Kawayan, din po tayo sa Capitol Grounds po. Meron po. Opo, meron din po ba silang satellite office dito sa munisipyo? Wala po, sir. Pero meron po ngayon yung sa ating good congressman po, pwede rin po, maaari rin po silang ma-assist po. Separate pa po ba yun? O same as DSWD yun? Separate po yun, sir. Okay, iba yung separate offices ng DSWD na satellite, iba yung kay Congressman Go? Yes. Hey, ang dami ah. Dami. At pwede din po sa provincial government ng Isabela? Isa pa yun. Okay. Isa pa yung SWAT? Hindi. Yun po yung SWAD, yun sa DSWD. Ayun na yung DSWD. Yes po. Iba pa yung PCSO. Yes po. Yung PCSO po, automatic na po, ina-assist na po sila ng medical social worker sa hospital po. So, doon pa lang, maaari na po nilang
iawas po yung assistance po ng PCSO. Okay, meron pa po bang iba? Wala na. Wala na po. So, yun po, ang dami po pala. Pwede bang sabay-sabay na makahingi ng tulong sa apat na ito? Depende po sa assessment ng isang social worker to avoid po yung sinasabi nilang shopping of services. Shopping of services. Yes. If we think po na kailangan pa po, we provide referrals po. Okay, so kayo po yung nag-a-assess nun, ma'am, di ba? Yes, sir. O baka gusto mong para hindi na sila mag-forum shopping, baka pwedeng i-wholesale mo na yung referral sa apat. Para alam na yung hati, alam na lahat. Para kapag nakita ng PCSO, o pumunta ka na pala dito sa, sa SWAD, magkano nakuha mo dito para hindi hiwala yung referral. Actually, sir, included po dun sa report namin yung mga interventions or action taken po natin. So, makikita po nila doon kung saan na po namin sila nire-refer. So, bahala na po yung mag-assess po ulit kung ano pa yung pwede nilang ibigay or kung bibigyan pa rin po ba. Pero sa office po namin, we try our best na kung kailangan pa talaga ng assistance outside, nire-recommend po natin yun. Okay po. So, you're trying your best na mag-refer din sa apat na pwedeng hingan na Kung tulong. kinakailangan po, sir. Base sa assessment. Yes, Galingan sir. lang nilang sumagot. Kompleto dapat yung papeles at magaling silang sumagot sa interview. Okay po. And we Ano have sabi kayo basic- ng totoo, ha? Kung meron naman kayong hanap buhay, huwag niyo sabihin wala kayong hanap buhay. Maging accurate po kayo dahil limited lang yung resources ng ating bayan. Pero mag-communicate kayo ng maayos. Galingan ninyong sumagot, mai-communicate ninyo ng maayos yung totoong kalagayan ninyo na hindi nyo talaga kaya para accurate yung assessment ng ating mga social worker at kompleto yung referral na ibibigay sa inyo. Na apat. SWAD, PGI, PCSO, at saka kay Congressman Ed Christopher Go. Yehey! Okay, ang dami po. So, kapag ang isang lumapit po sa inyo at magaling siyang sumagot at tama yung kanyang sagot at pasok siya sa inyong assessment, makakaasa po ba siya na makakakuha siya ng mga ganitong referral? Yes, sir. Case-to-case, again po, case-to-case basis. Kung halimbawa, ang nilapit lang naman po nila ay konti lang naman na gamot, di na po natin sila nire-refer doon sa outside po. Kundi ina-assist na po natin sa level na po natin. Yay! Nice one! Napakaganda ng programa ng ating munisipyo. Ating mga kababayan, huwag po tayo masyadong mareklamo, okay po? Kapag nangihingi po tayo ng tulong, ginagawa po ng lahat ng paraan ng ating munisipyo para ma-extend yung tulong sa inyo. At good faith naman po sila sa pagbibigay ng referral. Kapag nai-extend na po yung tulong sa inyo, kung minsan po maging satisfied na tayo ng konti dahil meron pong tulong na naibigay sa atin. We're doing our best po. Meron pa pong isang paraan. Binigyan ako ng tips last time. Medyo sumobra daw yung tips ko kaya tinanggal ko yung video sa YouTube. Pero tama po ba na kapag comprehensive social case study yung linagay ninyo, pwede po ba kayong magbigay ng ganun na comprehensive social case study? Nire-require po talaga yun, attorney. Kasama po yung sa referral Opo, ninyo? yes po. Oh, alright! Kapag merong comprehensive case study at magaling kayong sumagot mga kababayan, gagawan po kayo ng papeles na iyon. At sabi ng mga agency na nakausap po, kapag meron po iyon, kompleto po ang requirements ninyo in addition sa ating final bill, abstract, ang certificate mula sa barangay, ang inyong resibo, at nakakuha kayo ng comprehensive case study, sa lalapitan ninyong agency, baka mas malaki pa yung ibibigay sa inyong ayuda. Tandaan po natin mga kababayan, kapag tayo ay nangihingi ng tulong, hindi lang po trabaho ng nasa gobyerno yan, trabaho din natin na mag-produce ng ating sariling papeles. Ilakad po natin iyon. Galingan po natin sumagot at para ma-maximize natin yung makuhang ayuda mula sa ating gobyerno. Marami pong ahensya sa ating gobyerno na gustong tumulong sa atin. At nagpapasalamat po kami kay Ma'am Cheryl dahil lahat po ng kanyang ginagawa ay tinutupad niya ng maayos. Si Ma'am Cheryl. Vice po. Gusto ko lang po anuhin yung magaling tayo sumagot. Please lang po, just sabihin na lang po ninyo kung ano lang po yung totoo. Kami naman po na nag-i-interview ay, mabait naman po kaming nag-i-interview. Kung sakaling matanong po kami sa mga pakiramdam niyo po ay parang nang-iimbestiga, hindi po ganon. Sinusubukan po naming makita, masuri talaga kung ano ang sitwasyon ninyo para yun din po ang aming ilalabas doon po sa social case study report at doon naman sa magbabasa po ay madya-justify na niya kung bakit kailangang bigyan ka ng ganito kalaki o bakit ganito ang naibigay po na halaga. Ulitin ko po, maging totoo lang po tayo, huwag po kayong mahihiyang magtanong,
huwag po kayong mahihiyang magsabi ng inyong saloobin. Nandito po kami upang tumulong po sa inyo, hindi upang iniimbestiga o minamarites po namin kayo. Kundi tinatry po, kung ang mga doktor po ay meron po silang stethoscope, sa amin po ballpen lang, at yung information po na sinasabi nyo, yun lang po ang gamit namin para mag-come up po tayo sa isang comprehensive social case study report po, sir. Opo, tama po yun. At gusto ko lang bigyan ng context yung sinasabi ni Madam Cheryl. Dahil ang ating mga social worker, merong discretionary mandate po yan. Parang mga husgado po yan. Hindi sila perfect, pero naghahanap sila ng information. Kaya pag magsasabi talaga kayo ng totoo at magtatanong talaga sila at depende sa sagot ninyo, yun ang isusulat nila. Pero, depende rin sa credibility ninyo. Kung halatang nagsisinungaling kayo at mali-mali ang sagot ninyo kapag ino-cross-examine kayo, hindi talaga siya maniniwala. Di ba? Kaya hindi magaling ang sagot. Or yung na-discover niya ay hindi sang-ayon sa gusto mong iparating. Pero discretion niya po yun, trabaho niya po yun bilang public officer. At madalas po, at ang advice ko po sa inyo, pagbigyan niyo na po. Kung yun po ang findings niya, yun na po yun. Huwag niyo na pong i-chismis. Huwag na po kayong tumalikod at magreklamo pa. Parang husgado rin yan eh. Si Judge, kapag nakinig siya sa iyo, pag may nakuha siyang information, yun na yun. Kahit iba ang paniniwala mo, kahit hindi ganun dapat ang paniniwala ni Judge. Pero kaya nga tayo may system ng judiciary para masettle lahat. At some point, kailangan masettle matapos yung issue, di ba? So, pagkatalikod mo sa korte, wag ka nang magreklamo pa. Ganon din po sa social worker natin. Kaya galingan nyo po habang i-interview kayo. At kung ano man ang finding niya, base po yun sa sagot ninyo. At kung sa tingin ninyo, deserve nyo sana ang mas malaki pa na bayad, pero ang na assistance or mas mataas na assessment or mas mataas na findings or entitlement kaysa sa na-find ng ating social worker, palagpasin nyo na po. Tapos na po yung laban. Kung ano po yung findings niya, yun na po iyon. Meron po siyang sufficient and ample discretion para magsulat ng report. Sang-ayon man sa gusto ninyo o hindi. Give it a rest. Give her a break. Tapos na po. So kung ano man yung binigay niyang recommendation para sa inyo, para sa inyong pabor, yun na po yun. Huwag niyo na pong i-chismis. Huwag niyo na po kayong magreklamo. Huwag na po kayong magkalat ng bad blood pa. Dahil po, hindi po yun maganda kasi po, siyempre, hindi na efficient yung pagbibigay natin ng serbisyo pag ganun. Galingan nyo na lang po sumagot. Pero kapag nakita naman natin na arbitrary talaga, yung kung minsan may naniniwala kayo na ganito dapat yung decision pero hindi decision. Pero kapag, sabi nga sa batas, nagiging technical ako nito, pero kapag sabi ng batas, ang standard dyan is grave abuse of discretion. Pero kapag abuse of discretion, okay lang. Dapat grave. Mga kababayan, may discretion po ang ating social worker kung ano yung i-assess at ibibigay na benepisyo sa inyo based sa sagot ninyo. May discretion po sila. Bigyan po natin sila ng konting latitude na magkamali ng konti. Dahil hindi naman lahat ng tao ay sumasang-ayon sa inyo. Hindi po ba? Hindi naman tayo pare-pareho mag-assess. Madalas naman ang tao, sarili niya lang ang pinapaniwalaan niya. Akala niya entitled niya siya sa buong mundo. Siyempre, bilang public official, ite-temper mo yun, bababaan mo yun. Pero okay lang po. Kung meron po kayong perceived abuse of discretion sa kanyang ginawa, palagpasin niyo po yun. Sa batas, technically, okay lang yun. Perceived abuse of discretion. Pero kapag grave abuse of discretion, grabeng pag-aabuso, yun po yung pwedeng ireklamo. Maging disiplinado po tayo. At kung gusto nyo ireklamo yun, dun yung ilapit sa akin at yun po ay papatulan ko. Pero kapag normal lang, na lapses of discretion, na perception ninyo, pagbigyan po natin, respetuhin po natin yung office ng ating mga social workers. Okay, mga kababayan? Alright, thank you so much, Madam Social Worker. Head, Cheryl Respicio, maraming salamat po sa inyong explanation. Salamat din po. Okay, so if there are no more questions to be asked, addressed to Ma'am Cheryl, mula po sa mga committee members, I think we're good. Yes. Okay, so with that, thank you so much, Ms. Cheryl, and sa enlightenment mo sa Committee on Social Services and Committee on Health na nagkakandak ng hearing today. Alam ko may habulin pa kayong munisipyo on wheels. If it is okay with the other members of this body to let Ms. Cheryl go para makahabol po sa wheels on munisipyo on wheels.
Ms. Cheryl, thank you for your presence. Maraming salamat po sa inyo. You're good to go na po. Maraming salamat din po. Mabilisan na lang po siguro ito. We would like to welcome our next resource person in the person of the newly elected President of the Federation of Persons with Disability in the Municipality of Reina Mercedes. We'd like to welcome Ms. Pilar Sarmiento of Banquero. Ms. Pilar, okay na po kayo dyan? Good morning po sa lahat, especially to our Vice Mayor and Mr. Chair, the committee. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat na mga tulong na naibigay ng Office of the sa LGU at sa mga hindi man sa ayuda kundi sa mga moral support po nila sa amin na binibigay. Lalong-lalo na sa mga pangangailangan naming mga PWDs. Kasi hindi po lahat naman ng PWDs is may magandang kabuhayan or karamihan po sa amin is talagang nasa baba po kami lahat. So, nagpapasalamat po kami na nandyan po kayong lahat na nakasuporta, nakatukod or nakaalalay po sa amin. Maraming salamat po. Nagpasalamat agad si Mr. Anyways, nakakataba po ng puso that you appreciate even yung moral support lang na kaya namin ibigay sa inyo ay na-appreciate po ninyo. Thank you so much. Bilang President po ng PWD Federation, ano po plano ninyo for the year? Kayo po ang bagong President. Anong plano for the community? Sa ngayon, ongoing po yung pagpapaano namin sa associations po namin para po mabigyan siguro kami ng pansin at mabigyan kami ng livelihood na para po hindi kami maging sagabal or para matuto rin po kaming maging independent po. Matuto po kaming tumayo sa aming sariling paa. Okay. So dumadaan ng accreditation yung association ng PWD. Good luck po sa accreditation ninyo. Sana po ay ma-accredit kayong lahat. Yes. And nasa call na rin tayo ng accreditation ng CSOs. By the way, gusto ko lang advance info lang na once federated na po kayo at kompleto na yung papel, pwede po kayo magpa-recognize sa Sangguniang Bayan din or makakuha din ng accreditation mula sa Sangguniang Bayan din. Ano po? Thank you po, Mr. Okay. So good luck po sa inyong endeavors. Kung meron pa kayong tanong, kung meron pa kayong tanong, yan, may hiling si Ms. Pilar Sarmiento, ang ating PWD Federation President, na sana in the near future ay mabigyan din ng livelihood assistance. We'll see what we can do with that. Yes, po. Maghahanap tayo ng paraan para dyan. Yes po. Go ahead, Vice. Madam, naka-incorporate ba yung organization ninyo? Naka-incorporate ba? Naka-organize siya formally? Ay, na-update pa din po. Mag-organize kayo formally, madam, para Yes, maka-accept kayo ng donation. Yes po. Tapos, i-recognize pa kayo ng council, formal na formal yan. Tapos, non-profit kayo, foundation. Wow, ang sarap maka-receive ng tax-free donations. Thank you po. Yung mga businesses, ang sarap, gustong-gusto nilang magbigay ng donation na ganyan kapag tax-free. Yung mga ayaw magbayad ng tax, sa inyo na lang ibigay. Alright? I-organize mo natin ng mabuti yan, madam. Thank you po. Good thing meron na po tayong bagong committee sa Sangguniang Bayan, CSO. Dedicated po sa mga CSOs. Pwede po kayo makipag-ugnayan sa ating... Meron po tayo niyan. Sorry. Yeah, para maano lang natin. Ang committee chair po natin dito ay si Honorable Albino Untapay. Member din po ako dito. Ayan. Pwede po akong tumulong sa mga paperwork po. Okay. Any questions po or may any statement po mula po sa ating mga presidents? Mr. Chair, ang problema daw po kasi nila is kasi may babayaran po sa association na 100. So, problema nila is kung saan daw nila hugutin yun sa mga members nila na yung mga walang-wala po.
Yung membership fee, Yes po. okay. Mandatory po ba yan? Yung membership fee Yes natin, po. 100 pesos? Baka Hindi daw kasi may covered yung mag-sponsor. As of this time, dun sa nakita kong listing ni Ms. Cheryl, meron tayong 791 na PWDs. 791. Can we park this question muna? And we'll get back to you. We'll try to coordinate po kay Ma'am Cheryl pagdating po dyan. Thank you po, Mr. Chair. May other concerns po tayo? Kayo po. Yun lang, yung organization. May other concerns pa po ba tayo? Wala na? Nasabi na lahat. Nasagot na po ba lahat ng tanong? Umaasa po kami na bilang mga presidents po ng PWD Association sa inyong respective barangays ay makatulong po kayo sa office ng MSWD at sa aming mga sangguniang bayan sa pagbibigay po ng continuous information, education, and communication campaign sa ating pong mga miyembro. Kung minsan naman kasi hindi naman natin naririnig mula mismo sa isang PWD ang reklamo, kundi sa ibang tao. Hindi naman usually sa kanila nanggagaling yun. So magtulungan po tayo at nasa likod nyo lang po kami. Maraming salamat po sa inyong mga presence and sa lahat po ng mga naging questions na nasagot ngayong araw. Makakatulong po ito sa ating pag-finalize po ng ating ordinance adopting the provisions of Republic Act number 11228 or the mandatory coverage po sa PhilHealth ng lahat ng mga persons with disabilities in the municipality of Reyna Mercedes, Isabela. Maraming salamat once again on your presence. This committee hearing is now adjourned. Alam, magmerienda po kayo ha?